Panginoon. Nagpapasalamat sa kanyang biyaya, grasya na ating patuloy na natatamo sa Panginoon dahil talagang kung wala ang biyaya ng Panginoon sa atin, isang pa tayo pupulutin, di ba? So, kay buti ng Diyos sa bawat nangyayari sa atin, sa ating family ay ganun, walang karamdaman, medyo konti, medyo masakit ang lalamunan. Pero praise God, still, ang biyaya ng kagalingan ay pinagkakalog sa atin ng Panginoon. Sa trabaho naman ay okay naman. All, ang pag-iingat ng Panginoon, especially kasi tag-ulan, yung biyahe ko araw-araw ay talagang challenge sa paglalakbay. So, napakabuti ng Diyos sa kanyang kaingatan sa akin. At yung biyaya niya talaga ay hindi natin kayang sulian, but gawin natin yung part natin upang may balik natin sa Panginoon yung nararapat sa Kanya. Diba? So, purihin ang Panginoon sa gabi nito. So, ngayon po, ay, ako rin po kasi ang sharing at kinausap po tayo ng ating Deaconess Rose. Sabi po na dahil may importante siyang lakad tonight. So, sa kabutihan ng Panginoon, tayo ay nakapaghanda naman kahit paano na tulungan tayo ng Diyos at makapangyarihan ng Espiritu sa gabi nito. So, makibukas po tayo sa Genesis 30 ating pag-aralan. Ang aklat na ito, ang chapter po na ito ay talagang angkop po sa ating buhay. At nakikita natin kung paano yung buhay noon ay tignan natin ngayon kung gaano siya kapareho, gaano siya paano yung application na ating matututunan ngayon gabi. So, panandalian tayong manalangin na hindi tayo ng Holy Spirit sa gabi ito po. Diyos na dakilat makapangyarihan, papuri, pasasalamat sa iyo, Panginoon. We ask, Lord God, for your guidance, Lord God, for your leading, Lord God, sa mga salita, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. Kaya mo, Lord God, ang banal at makapangyarihan, Espiritu, Panginoon naman, isang mangusap, Lord God, sa aming isip at puso sa gabi ito. Kaya mo, Panginoon naman, ang kapahayagan, kapangyarihan ng salita, ang isang patuloy na mahayag sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa gabi sa gabi ito. In Jesus' name, we pray. So ngayon, kung ating titignan, ang Genesis 30, doon sa previous chapter, napag-aralan din natin kasi ako rin last time, si Jacob po doon, ang kwento po doon, pinakatema sa chapter 29, si Jacob ay siya ay mandoloko, pero naloko rin siya ulit. So, ibig sabihin noon, Jacob meets, kumbaga, natagpuan niya yung nakatagpo siya when the deceivers meets deception. So, ganun yung nangyari sa chapter 29. So, makikita din natin doon sa chapter 29 kung paano dineliver din ng Panginoon si Joseph. Paano siya tinuruan maghintay, paano siya tinuruan magpakumbaba sa ating Panginoon. But this time, ibang tema naman ngayon. Ang tema naman ngayon dito sa chapter 30, Jacob striving through struggle. So sa atin, sino mga may struggle? Lahat naman tayo may struggle. Ngayon, paano natin ngayon ito i-apply sa ating buhay? Kailangan nating malaman kung ano yung struggle na ito, magpapagulo sa atin, kung paano nalampasan din ni Jacob ang struggle na ito. Kung paano tayo mag-strive. Diba? So, ito yung gawain ng Diyos sa gitna po ng ating inggitan. Diba? Inggitan, paghihintay at pagpapala. Sa huli lagi pong may pagpapala ang Panginoon sa atin. So, sabi nga po, kahit magulo po ang sitwasyon ng tao, tayo magulo ang sitwasyon natin. Despite ng mga nararanasan natin sa buhay, nanatiling tapat ang Diyos sa kanyang layunin at kanyang pagpapala po sa atin. So, kahit magulo ang sitwasyon ng tao, ito po ang tandaan natin. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos upang tuparin ang kanyang layunin at pagpapala po sa atin. Ganoon si Lord sa atin. Ito ang tuturo ngayong gabi. So, paano natin ngayon makikita na kumikilos ang Diyos sa gitna ng ating struggles upang dalhin tayo mula sa frustration? Sino na-frustrate dito? Halos lahat naman tayo na-frustrate. Di ba? Upang dalhin tayo mula sa frustration patungo sa
fruitfulness. Yung pagiging mabunga po natin. So ngayon, kapatid, itong chapter na ito po ang isa sa pinakamahirap na gawin sa buhay, ang maghintay. Tama? Sino nasabihan natin, maghintay ka muna. May chance ka pa naman eh. So, yan, sabi nga po, madaling magtiwala kapag malinaw ang sagot ng Diyos, di ba? Pero, madaling sumamba kapag maayos yung ating kalagayan. Totoo naman, ganyan tayo. Madaling magpasalamat kapag sunod-sunod yung pagpapala. Di ba? Natin, nabobrought up natin yung ating mga kalagayan. Kasi may pagpapala. Pero paano kung matagal ka nang naghihintay? Hindi ka pa rin sinasagot ng Panginoon. Di ba? Paano kung tila tahimik ang langit ng pakiramdam mo? Di ba? Paano kung nakikita mong pinagpala ang iba habang ikaw ay nanatiling naghihintay? Ganito ang karamdaman ni Jacob dito that time. So, paano mo pinapanalangin sa loob mo, sa loob na maraming taon ay hindi pa dumarating? Di ba marami? Ang tagal ko ng panalangin to Lord. Kailan mo ako sasagutin? May mga prayer ba tayong ganon? Amen ba? Taon na ang lumipas. Diba? Ganito ang mga makikita natin dito sa chapter 30. So, ito po, lumalabas po na ang tunay na kalagayan ng puso natin. Kapag ganito ang nangyayari sa atin, lumalabas yung frustration natin, lumalabas yung comparison natin sa ibang tao, lumalabas yung insecurity natin, di ba? Lumalabas yung ating temptation na gumawa ng sariling paraan. Sino nang gumawa dito sa sariling paraan? Madalas, di ba? Kaya ko yan. Ako pa. Di ba? Madalas tayong ganon. At kung magiging tapat po tayo, nararanasan natin ang bagay na ito. Di ba? Ito mismo ang makikita natin talaga. So, itong chapter 30, ito po ang pinakamagulong kabanata sa buhay po ni Jacob. Kung ating titignan, nandyan yung jealousy, selosan na magkapatid na si Rachel at ni Leah. Nandyan yung competition nilang dalawa kasi hindi magkaanak si Rachel. Andan yung emotional pain kasi si Leah parang hindi tanggap. Andan yung family conflict. Diba? Andyan yung manipulation ni Laban kasi ilang beses niyang niloko si Jacob. Andyan din po yung unanswered prayer. At marami lang po iba. Andyan yung paghihintay higit sa lahat. Kaya nga, sa gitna po lahat ng ito ng kaguluhan sa ating buhay, pwede rin mangyari ito Ito sa chapter 30 ito nangyayari. Ipinapakita ko lang po na pwede pong mangyari sa ating buhay ito. Kaya nga, sa gitna po ng lahat ng kaguluhan, may isang bagay na hindi nagbabago. Ano po yun? Ito ang lagi po natin tandaan. Ang Diyos ay nananatiling tapat po sa atin. Habang ang tao ay struggle, ito ang ginagawa ng Diyos. Ang Diyos ay working sa atin. Struggle tayo, pero si Lord working. Habang ang tao ay waiting, ang Diyos ay nagpe-prepare para sa atin. Ganyan si Lord sa atin. At habang tayo ay upos, diba? Ang Diyos ay accomplishing naman sa kanyang purpose po para sa buhay po natin. Kaya nga kung ating titignan, paano kumikilos ang Diyos sa gitna ng struggle ng buhay? Point number 1. Una kong puntos, God exposes the struggles of the heart. Paano in-expose ni Lord dito? Yung struggle ni Rachel. Diba? Si Rachel, diba makikita natin, si Raquel ay hindi pa rin nagbubuntis. Kaya nainggit siya kay Leah. Sinabi niya kay Jacob, bigyan mo ako ng anak. Dahil kung hindi, mamamatay talaga ako. Ganoon mo naman yung salita na yan. Diba? Diba? Sa unang bahagi pa lang na dito, pinapakita, hindi mo na tayo dadalhin ng Diyos dito sa blessing. Kumbaga ito dadalhin mo na tayo ng Diyos doon sa puso natin. Nasaan yung heart natin? Diba? Ano ang makikita natin? Pusong struggle. Mamamatay ako. Mamamatay talaga ako, sabi niya. Kaya nga nandito yung Rachel's envious frustration. Sabi niya, naiingit si Rachel sa kanyang kapatid na si Leah. Kasi si Leah, ilan na yung anak? Nasa 5 na. Diba? So, pansinin po ninyo, na ang unang problema po dito ay hindi barrenness, ibig sabihin yung pagkabaog. Barrenness, ibig sabihin, baog. Barrenness ni Rachel.
Ang unang problema niya po dito, yung comparison niya sa kapatid. Kasi bakit? Habang kasi nakikita niya na ang mga anak ni Leia, lalo niyang nararamdaman ang kanyang kakulangan. Kasi nga, kaya sinabi niya kay Jacob, bigyan mo ako ng anak, kundi mamamatay ako. So, ito po ay malalim na frustration. Bakit? Kasi nga po, sa that time sa kanila, pag sinabi po kasing anak, meron kang anak, ito po ay tumutukoy po sa isang bata. Ibig sabihin, sa kanilang kultura that time, ito ay simbolo po ng pagpapala, karangalan, at seguridad, at kinabukasan. Ganun kahalaga sa kanila ang merong anak. Kaya nga para kay Rachel, ang pagiging bawog ay hindi lamang personal na problema. Ito ay emotional burden niya. Di ba? Ito ay parang kung ating titignan, social shame. Kasi nahihiya siya doon sa kanyang komunidad na nakakakilala sa kanya. Di ba? Ito rin po ay spiritual struggle niya. Kaya nga kung ating titignan, ang aral po dito, hindi naman po masama ang magkaroon ng desire. Pero, ngunit kapag ang desire natin ay nagiging obsession, obsessed na si Rachel dito na magkaanak nawawala na yung contentment natin. Di ba? Tayo, bilang tao, ano ang desire natin? Ano ang gusto natin? Di ba? Lagi natin nakikita yung iba. Lagi natin nakikita yung katayuan ng iba. Sabi nga, kapag ang desire natin, naging obsessed ka na, talagang gusto mo na, nawawala po yung ating pagiging makontento. The contentment. Ito, nagiging stress po natin, nagiging distress, nagiging jealousy na tayo ang mangyayari dito kapag ganyan ang nangyari sa atin. At nagkakaroon talaga tayo ng pressure sa buhay. Kaya nga po, mga kapatid, kapag nakatingin po tayo sa blessing ng iba kaysa sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay, nawawala yung ating kagalakan. Amen ba? Amen po ba? Pangalawang puntos ng subpoint ko, Rachel's human alternative. Ito na. Bakit nagkaroon siya ng alternative? Di ba? Dahil hindi pa sumasagot ang Diyos ay sa gusto niya, gumawa siya ng sariling paraan. Ano yung paraan na naman niya? Narito ang alipin kong si Bilha. Alam niyo po, Genesis 16 pa lang nangyari na ito. Kaparehas na naman dito sa Genesis 30. Di ba po? So, sa halip na maghintay, gumawa sila ng shortcut. Sa halip na magtiwala, naghanap po sila ng alternative solution nila. Ganito rin po tayong tao. Diba po? Ilang beses na ba natin itong ginagawa sa buhay natin? Meron ba? Ginagawa ba natin ito? So, kapag delay po kasi ang sagot ng Diyos, ang sistema po kasi nito, inuunahan natin siya. Gumagawa tayo ng sarili nating plano. Ganito si Rachel. Gumagawa at pinipilit natin yung gusto natin. Minsan ganito rin po tayo. Kasi nga gusto natin instant, biglaan. So kaya nga po, minsan gusto natin ng blessing pero ayaw natin ng timing ng Diyos. Dapat yung timing ni Lord ang ating hintayin, kapatid. Hindi po lahat ng pagpapala na mabilis ay galing sa Panginoon. Maaring hindi po galing sa Panginoon. Kasi po may resulta sa ating ginagawa, ngunit hindi ibig sabihin tama yung ating proseso na nasa tamang process ka ba? Kung shortcut, walang mangyayari sa atin. Diba? So, pangatlong subpoint, Leah's competitive response. Ano yun? Yung problema po kasi dito, inggit ay nakakahawa. Amen ba? Sino dito hindi na-inggit sa atin? May bagong cellphone yung classmate mo. May bagong iPhone Pro Max. Fully paid. Di ba? Fully paid. Bukas wala na yun. So, di ba? Tayo, mahilig tayong tumingin doon. Yes, we have a desire. Pero dapat, wag tayong hahantong doon sa maiinggit tayo. Yung gusto mo na. Yes, hangaan mo yung mga bagay, yung mga gadget na nakikita natin. Ultimo talaga, mainis sa mata yung mga gadget Mainis sa mga mata yung mga bagong sasakyan. Mainis sa mga mata sa mga bagong bahay. Kaya nga pag sa Facebook, flex mo. May susi kang hawak ng malaking ganito. Anong sasabihin ng mo? Susi na malaki. Sasakyan yon, karaniwan, di ba? Ganun ngayon ng social media. Kaya nga sa atin, nakita ni Leia yung mga nangyayari.
Di ba? Sumali rin siya sa kompetisyon. Ito si Leia kasi, binigyan siya ng anak eh. Pero bakit, binigay niya rin niya si Silpa kay Jacob. Di ba? Ilan na naging asawa ni, ilan na nasipingan ni Jacob dito. Kaya nga, hindi natin makita yung likha at gawa ng isip ng tao pag wala sa proseso ng Panginoon sa atin. Kaya nga po tayo, ang pamilya ay naging lugar ng rivalry. May time po na ganun. Ang magkakapatid hindi nagkakasundo. Saka lang magkakasundo yan pag may mga sakit, may mga alalahanin. Di ba? Ayan po ang nangyayari sa ating buhay. Natural po ito. At that time, yung Genesis 30 ay nangyayari na po. Kaya nga po, yung blessing nagiging battle na po sa pamilya. Nagiging, yung tahanan nila nagiging battlefield na. Which is nakakalungkot. So tingnan natin, yung subpoint na isa, yung mandrake conflict. Ibig sabihin nito, sa verse 14 to 18, habang yung mga kamag-anak nila dyan, di ba? Tingnan lang natin yung Genesis 14 na. Anihan na ng trigo noon, pumunta si Ruben sa bukid at may nakita siyang tanim ng mandragora. Kumuha siya ng bunga nito at dinala sa ina niyang si Leia. Pagkakita noon ni Raquel ay sinabi niya kay Leia, bigyan mo rin ako ng mandragora na dinala ng anak mo. Pero sumagot si Leia, hindi ka pa ba kontento na kinuha mo ang asawa ko? Ngayon ikukunin mo ang mandragora ng anak ko? Sinabi ni Raquel, kung bibigyan mo ako ng mandragora, pasisipingin ko si Jacob sa iyo ngayong gabi. So tingnan natin, yung mandragora na ito kasi, yung mandrake, ito daw po yung parang para tanim siya na pang-fertile. Fertile. So, ngayon, tingnan natin yung strategy ng tao. Nakapokus na po sila doon sa makakatulong, doon sa fertility. Hindi sila nakapokus doon sa pamamaraan ng Panginoon. Self-strategy na ang ginagawa dito ngayon. Hindi kasi tayo marunong maghintay. Kaya nga ngayon, sa pamaraan na nasa human effort, kumbaga, tayo, ganun din naman tayo eh. Madalas po natin gawin to. Kaya ko yan. Malalampasan ko ito. Tama naman. Pero kung hindi mo kaya, hindi ka talaga wala po tayo sa sapat na kakayahan, which is, ako rin, ganun, wala sa sapat na kakayahan. Lord, tawag na lang talaga tayo kay Lord. Di ba? Kaya nga tayo, huwag na, ang sentro natin, huwag sa tao, huwag doon sa human effort. Kumbaga, kasi nawawala po dito yung peace sa bahay. Nawawala yung peace natin sa bawat isa. Hindi na tayo nakakapagbigay ng kapayapaan. Struggle na lang ang nangingibabaw. Kaya nga si Leia dito, longing for acceptance. Di ba po? Kapag wala ng kapayapaan, ano ang nangyari kay Leia? They long for acceptance. Bakit? Sinabi ni Leia, ngayon ay palarangalan ako ng asawa ko. So ito po, napakasakit na pahayag po ito na part po ni Leia. Bakit? Kasi maraming siyang anak, ngunit naghahanap siya pa rin siya ng acceptance ng tao. Acceptance ni Jacob. Kasi si Jacob po kasi, ang mahal niya talaga doon, si Raquel. Kaya nga, ito po, hindi tayo nakukontento. Diba? May mga blessings na dumarating sa atin, naghahanap pa rin po tayo ng iba. Which is talagang hindi siya, hindi po tayo nakukompleto. Pero kung nasa atin si Lord, nasa puso po natin si Lord, nakapokus po tayo kay Lord, andun yung peace po natin sa ating puso, higit sa lahat. Nasa heart po kasi natin yung peace. Nilalagay ni Lord yung peace once na nasa Kanya tayo nakapokus. Kaya maraming tao, nakatulad po ni Leia, hinahanap nila yung kanilang halaga. Ano ba? Ano ba yung mga mahalaga na tinitignan ng tao ngayon? Andyan yung achievements. Andyan yung ministry success. Diba? Andyan yung relationship status. Ano ba yung tawag ngayon sa bagong pagka-mag-un na?
So dati nagpapalit ng status. Di ba? Relationship status. Andyan din yung possessions. Di ba? Andyan din yung approval ng tao. Tayo ganito ang hinahanap natin palagi. Ngunit, di ba? Walang tao ang makakapuno ng puwang na para lang lamang sa Diyos. Wala. Kahit anong hanapin mo, makuha mo man itong mga achievements, status, possessions, ay Lord pa rin ang kasapatan po natin. Siya lang po ang makakapuno doon sa puwang, doon sa emptiness of joy natin sa ating mga puso. Gusto natin ma-feel yan? Gusto natin ma-feel yung emptiness po natin? Kay Lord po tayo patuloy na lumapit. Di ba po? So, kung ating titignan, lahat ay may hinahanap. Tayo, ganun din po. Kung si Rachel ay naghahanap ng anak, diba? Kung si Leah ay naghahanap ng acceptance, diba? Pero kung tingnan natin si Jesus, ngunit si Jesus lamang ang tunay po na makakapuno ng pinakamalalim na pangangailangan ng ating puso. Siya lamang po, wala ng iba. Kaya nga po, matapos ilantad ni Lord yung kaguluhan po ng puso ng tao sa atin ngayon, bigla nag-focus ko dito, nagbago yung focus ko ng kwento. Tingnan natin sa verse 22. Tingnan niyo ha. Nagbago yung focus ng kwento sa verse 22. So, kung makikita natin, puno ng struggle, dun sa verse 22 sabi, hindi rin kinalimutan ng Diyos si Raquel. Sinagot niya ang kanyang panalangin na magkaanak din siya. Praise the Lord. Thank you, Lord. Talaga. So, kung ating titignan, God remedies in His perfect timing. Nasa tamang timing palagi ang Panginoon. Paano po natin nasabi na parang nasa lagi, ay parang hindi. Nasa timing talaga ang Panginoon. Di ba? Nagbuntis siya at nanganak ng lalaki. Sinabi niya, inalis ng Diyos ang aking kahihiyan. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Jose. Dahil sinabi niya, naway bigyan ako ng Panginoon ng isa pang anak. Praise God. Ito po ang turning point ng buong chapter sa 22 to 24. Diba? Mula sa ginagawa ng tao, ang Lord, lilipat tayo sa ginagawa ng Diyos dito ngayon sa verse 22. Ano yan? This is a God's remembrance sa atin. Inalala. Ibig sabihin, inalala ng Panginoon si Rachel. Naalala ng Diyos si Rachel. So, ibig sabihin, hindi po nakalimot ang Panginoon sa Kanya. Dahil sa Kanyang panalangin. Saan paraan? Panalangin po. Kaya tayo, magbabad po tayo sa panalangin. Di ba po? Sa Biblia po, kapag sinabi kong remember, ibig sabihin, ay kikilos na ang Diyos ayon sa Kanyang tipan at layunin. Ayon sa Kanyang layunin. Hindi po nakalimutan ng Diyos si Rachel. Hindi siya naging abala, hindi siya naging huli ang Panginoon. Di ba? Dumating lamang yung tamang panahon. Which is, minsan, hindi natin ito ginagawa. Yung tamang panahon. Kaya nga, this is a God's response ng Panginoon kay Rachel. Pinakinggan siya ng Panginoon. Tayo din po, kaibigan kapatid. Handa po tayong pakinggan at lagi po tayong pinapakinggan ng Panginoon. Bakit? Di ba? Habang iniisip ni Rachel na tahimik po ang langit, nakikinig pala ang Diyos. Yan ang nakakalimutan natin. Na nakikinig ang Panginoon sa atin. Habang siya umiiyak, naririnig din po siya ng Diyos. Kaya yung mga hikbik natin, mga luhod natin, hindi po yung kabawasan sa atin. Kasi ang Diyos po ay kikilos. Naririnig niya po tayo, kapatid. Kaya po, ang katahimikan po kasi ay hindi nangangahulugan kawalan ng Panginoon. Naroon po siya sa likod natin. Naroon po siya na nakasipat po sa atin. On the ground. Pinapanood po tayo ng Panginoon, kaibigan kapatid. Kaya nga po, dito na, binuksan ng Diyos, this is the God's intervention. Diba? Kung ating titignan, diba? Sabi niya sa 22, kaya pinangalanan, verse 22, sinagot ang kanyang panalangin na magkaanak din siya. Binuksan ang kanyang bahay bata. Di kumilos ang Diyos sa atin. Kasi ang hindi kayang gawin ng tao, ginawa ng Diyos. Ang hindi kayang bilhin ng pera, ginawa ng Diyos.
Ang di kayang lutasin ng human effort, ginawa ng Diyos. Lahat po ay kayang gawin ng Panginoon. Kaya nga si Rachel dito ay nirestore niya. Di ba? God's restoration. Inalis na ng Diyos ang aking kahihiyan. Nirestore niya si Rachel. Amen? Kaya po tayo, kayang baguhin po ng Diyos ang ating pain, ang ating mga sakit pagpunta sa pag-praise natin sa Panginoon. Pain into praise, shame into our testimony, sorrow into joy. Di ba po? At barrenness to fruitfulness. Mula sa pagkabaong, patungo sa fruitfulness. At ito na ang God's addition ng Panginoon. Tinawag niya ang pangalan ng bata na Jose. Kaya nga ang pangalan Jose po ay nangangulugang may idadagdag pa ang Panginoon sa atin. Naniniwala ba kayo na may i-add si Lord sa atin? Hindi po yun pagpapala ng physical lamang. Lahat ng pagpapala ay pwedeng gawin ng Panginoon bukod sa mga material. Di ba? Kaya ang Panginoon po natin, nagbibigay po siya ng sagot, pag-asa sa ating mga hinaharap. Kasi nga po, yung pagsilang po ni Jose dito, ito po ay bahagi po ng mas malaking plano ng Diyos. Kaya nga kung ating titignan, yung pangakong ito po ay humahantong po doon sa lineage ni Jesus. Di ba po? Ito po yung lineage ni Jesus o yung genealogy ni Jesus. So ito po yung katuparan ng mga pangako ng Diyos sa atin. Hindi pa po tapos si Lord sa ginagawa dito para kay Jacob. So kung ating titingnan, makikita natin yung sa kahit na may opposition, ito po kahit may opposition, ibig sabihin ng opposition, yung mga gawa ng kaaway, atake ng kaaway sa atin, hindi mapipigilan yung plano ng Diyos. Bakit? Kasi, ito ang sinabi, Jacob's desire to move forward. Ibig sabihin, pagkatapos silang si Jose, sinabi ni Jacob, pauwiin mo na ako. Ito, that time, dumating na yung panahon na nais niyang sumulong sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Kaya nga po, may mga panahon po talaga na tinatawag tayo ng Panginoon upang sumulong sa kanyang plano. Minsan, nakita niyo na ba yun sa ating buhay? Nag-grab ba natin yung opportunity na yun na pag tinatawag na tayo ng Panginoon? Diba po? Kaya nga si Laban dito, tingnan nyo si Laban's recognition of God's blessing. Actually, nung sinabi po ito ni Laban kay Jacob, pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. Alam mo, nagiging daluyan po tayo ng pagpapala kahit na hindi maganda yung response natin, hindi maganda yung response natin sa ibang tao. Minsan, pwede tayo magamit ng Panginoon. Ganito si Laban Kasi si Laban, nag-manipulate siya manipulate niya, niloko niya, dinaya niya si Jacob na ilang beses. Diba? Kung ating titingnan, tayo, ganun din po tayo. Nakakapagdaya tayo na hindi rin naman natin sinasadya o hindi naman natin alam. Diba? Ngunit, si Laban, naging unfair siya, naging manipulative siya, binabago niya yung mga kasunduan nila ni Jacob. Pero si Lord, di ba kapatid, tingnan nyo, hindi lahat ng tao ay magiging patas sa atin. Totoo yan Hindi lahat ng magiging tao ay magiging mabuti sa atin. Hindi lahat ng tao ay susuporta din sa atin. Di ba? Totoo yan Pero, yung God's prospering hand ni Lord, ay talagang hindi natin maaawat. Alam mo, sa kabila po ng lahat ng nangyayari sa atin, pag si Lord ang nag-prosper sa'yo, nagpayaman, nagbigay sa'yo ng biyaya at grasya, naku, titignan nyo Genesis sa 37, tingnan nyo. Kumuha si Jacob ng mga sanga ng almendro, albiliano at kastanyo, at balatan niya ito. Pero hindi niya lubos na binalatan, kaya may batik-batik na puti kapag tiningnan ang mga sanga. Sa 38, inilagay niya ang mga sangang iyon sa harapan ng painuman ng mga hayop para makita ng mga ito kapag iinom sila. Doon sa harapan ng mga sanga, nagkakastahan ng mga kambing kapag umiinom sila. Batik-batik ang mga anak nila kapag manganganak sila. Pero iba ang ginawa ni Jacob sa mga tupa.
habang kastahan ng mga hayop na ito, pinapaharap niya sila sa mga batik-batik na kambing niya at sa itim ng mga kambing ni Laban. Kaya, nakaipon din si Jacob ng sarili niyang mga hayop at hindi niya ito sinama sa mga hayop ni Laban. Tatamlay ang nagkakastahan, hindi niya nilalagay ang mga sanga, kaya ang mga matatamlay ay kay Laban at ang mga masisigla ang katawan ay kay Jacob. Kaya tingnan niyo ito yung provisional ni Lord sa atin, na grabe. Sa kabila po ng lahat na patuloy pa rin pinagpala ng Diyos. Kundi dahil tapat ng Diyos sa kanyang pangako. Kaya napakabuti ng Lord sa atin. This is ibig sabihin, yung extraordinary increase po natin, si Lord ang gumagawa sa atin. Yumaman si Jacob, alam mo lubhang yumaman si Jacob dito. Yung salitang paras na dito, idea na paglawak, pagdami, pag-overflow. Diba? Pag-break ng port ng mga biyaya ni Lord kay Jacob. Diba? Parang tubig na bumabasag ng harang. Gusto niyo ba yung ganon? Na pagpapala? Yung humaragasa? Sirain yung mga pader? Dahil sa pagpapala na hindi mo na kayang masalo? Ganon ang binigay ni Lord kay Jacob. Humaragasa. Di ba? Sabi, bumabasag ng harang. So kung tayo po ay sumusunod talaga, ito ang gagawin. Maaring gawin po ni Lord sa atin itong mga bagay na ito. Di ba po? Iyan ang larawan po ng pagpapala ng Diyos sa atin. Hindi po mauubos. Grabe. Talagang kung aking nilabasa kanina to, dumaragas ang pagpapala. Pero ito kung ating titignan, it's all sa pamamagitan pa rin ni Jesus Christ ang lahat ng ito. Meron tayong higit na dakilang pagpapala kasi dahil kay Jesus. Meron tayong kapatawaran dahil kay Jesus. Meron tayong bagong buhay dahil kay Jesus. Meron tayong pag-asa dahil kay Jesus. Meron tayong mana na walang hanggan dahil kay Jesus pa rin. Lahat yan ginawa na ni Jesus. Kaya nga po sa atin, ang mga ito ay hindi kayang agawin ni man. Maniwala kayo, ang mga itong pagpapala po na ito, pag-asa, bagong buhay, kapatawaran, hindi kayang agawin ng ninuman. Kasi natatagpuan lamang natin ito kay Jesus. Kaya nga po sa atin, sa aking conclusion, kapatid, natutunan natin yung Genesis 30 na bagamat may mga struggle, inggitan, manipulation, unang-unang ginagawa ni Jesus ay ni Lord sa atin, God exposes the struggle of the heart. Yung puso natin, nila-expose niya kung ano yung laman. Ano pa talaga? Yung kaibuturan ng puso, pinapakita ng Diyos yung inggit, insecurity, frustration ng tao. Diba? Pangalawa, God remembers His perfect timing. Hindi nakakalimot ang Diyos, kaibigan kapatid. Hindi po siya nahuhuli. Hindi rin siya nagkakamali, higit sa lahat ang Panginoon sa atin. At ikatlo, God accomplish His purpose despite opposition. Kahit sino mag-oppose sa atin, si Lord kaya niyang harangan mo. Kaya niyang gawa ng paraan. Kung tayo, hindi natin kaya, si Lord kaya niya. Ganito ang istorya nito. Kaya walang tao, sitwasyon o problema ang kayang pigilan ang plano ng Diyos. Kahit anong pigil natin, pag si Lord ang kumilos po sa ating buhay, tiyak po na may magagawa, may mas malaking plano si Lord sa atin. Kung saan tayo nagkukulang, siya ay perfecto. Madalas po tayo magkulang, pero si Lord, perfect. Kung saan tayo nag-iinip, dapat tayo ay maging masunurin din po sana. Ito po kasi ang kulang sa atin. Yung pagiging masunurin natin, kung saan tayo naghahanap ng fulfillment sa mundo, siya ang tunay po na kasapatan ng ating puso, higit sa lahat. Kaya kapatid, ang challenge po sa atin ngayong gabi, kapatid, may hinihintay ka ba ngayon? Ano sa tingin mo? May mga panalangin ka bang hindi pa nasasagot? May mga bahagi ba sa puso mo na
na napupuno ng frustration, comparison, insecurity, and disappointment? Kapatid, ngayon, inaanyayahan po tayo ng Diyos na magtiwala, maghintay, manalig, at tumingin lamang kay Kristo. Wala po tayong ibang titignan. Huwag po sa mundo, kundi kay Kristo lamang ang ating titignan. Dahil abang ikaw ay nasa struggling na senaryo ng buhay natin, struggle na sitwasyon, ang Diyos ay working po. Tandaan niyo yan. Habang ikaw ay waiting, ang Diyos ay nagpe-prepare po ng para sa atin. Lagi pong best ang ibibigay ni Lord sa atin. Laging best ang kanyang ibibigay na pagpapala po para sa atin. At habang ikaw ay nasa facing opposition, kaibigan kapatid, ang Diyos ay accomplishing sa kanyang purpose, the ultimate purpose sa bawat buhay po natin. So yun po, sa Diyos lahat ang papuri. Okay, magbigay na ako sa mga